Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibisita sa United States, sa United Nations sa New York at mananawagan din ng kapayapaan para sa gitnang silangan. Ikakampanya rin mga kabombo ang non-permanent seat dyan sa United Nations Security Council. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Mananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kapayapaan sa Middle East sa kanyang pagbisita sa United Nations sa darating na March 9 to 10, 2026. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona, mahalagang pagkakataon ang pagdalo ng Pangulo sa United Nations upang manawagan ng restraint sa mga bansang sangkot sa labanan nang sa gayon matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan, lalo na ang mga Pilipino na nasa rehiyon. Sinabi pa ni Escalona, ang United Nations ang pinakaangkop na lugar upang ipahayag ng Pangulong Marcos ang kanyang panawagan. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon sa Middle East at muling ipahayag ang commitment ng Pilipinas sa United Nations at multilateralism. Pakinggan natin si DFA Assistant Secretary Angelica Escalona. Bibisita po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Nations sa New York sa darating na ika-9 at ika-10 ng Marso. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Target din ni Pangulong Marcos na makakuha ng dagdag na suporta para sa pagtakbo ng Pilipinas sa non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Binigyan din pa ni Escalona, mahalaga ring magkaroon ng pwesto ang Pilipinas sa UN Security Council upang magkaroon ng mas malakas na boses ang bansa sa mga usaping may kinalaman sa global safety and security at maging sa pandaigdigang ekonomiya at kaligtasan ng overseas Filipino workers. Muli si Assistant Secretary Angelica Escalona. Magsasalita rin po siya sa isang special session ng UN General Assembly. Isa sa mga layunin dito ay makakuha ng karagdagang suporta sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council para sa taong 2027 to 2028. Samantala, wala sa itinerary o schedule ng Pangulong Marcos sa pagbisita niya sa Amerika ang makikipagpulong kay US President Donald Trump. Sinabi ni Escalona, tanging si United Nations Secretary General Antonio Guterres lamang ang makakapulong ng Pangulo. Pag-uusapan niya ng dalawa ang nangyayaring gyera sa gitnang silangan. Tumanggi naman si Escalona kumpirmahin kung magkakaroon din ng pagkakataon si Pangulong Marcos na ilatag ang mga alalahanin nito kaugnay sa issue sa West Philippine Sea at iba pang regional security issues. Patungkol naman sa mga isyung tatalakayin ni na Pangulong Marcos at Guterres, sinabi ng opisyal na hindi niya maaaring pangunahan ang mga sasabihin ng Pangulo, ngunit inaasahang pag-uusapan ang mga international at regional development. Kabilang din anya sa mga inaasahang tatalakayin ng Pangulo ay ang pagsusulong ng rule of law kabilang ang UN Charter. Wala rin anya sa itinerary ng Pangulo ang makikipagkita sa Filipino community sa New York. Pakinggan natin muli si Assistant Secretary Angelica Escalona. Mahalaga po ito dahil nagbibigay ito sa Pilipinas ng kapangyarihan at boses sa mga usaping global safety at security. Importante po ang mga usaping ito para sa mga Pilipino at mga mamamayan mula sa mga developing countries. May impact po ito sa ating sovereignty,
maritime security, sa global economy at sa safety ng ating overseas Filipino workers. Responsibilidad natin na tumulong para maging mas mapayapa at patas ang mundo. Responsibilidad din nating protektahan ang interes ng ating bansa. Sa pagsali sa UN Security Council, ngayon pa lang ay magiging bahagi tayo ng solusyon para handa tayo sa kahit na anumang hamon na harapin natin sa hinaharap. Si Foreign Affairs Spokesperson, Assistant Secretary Angelica Escalona. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.